action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Welcome to DZRH TV Match Point. Panibagong season, panibagong kwento na naman ang ihahatid namin sa inyo. Tuloy-tuloy lang ang pagbibigay natin ng mga storya ng atletang Pilipinong pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. At ngayong araw, makakasama natin ang itinuturing na mga bagong pag-asa ng Philippine Rowing at ang team na nakapag-uwi ng 18 medals sa Southeast Asian Rowing Federation Championship sa Vietnam. Magandang araw sa inyo. Siyempre, magpakilala muna kayo sa ating mga audience. Hi po, ako nga po pala si Renji G. Piñarredondo. Hi po, ako si Christine Paraon. Hello po, ako naman po si Van Adrian Maxilo. And congratulations guys! So syempre, bago tayo magkwentuhan, kami muna ang kwentuhan ninyo kung kamusta ba yung tournament niyo sa Vietnam. Experience niyo, share niyo naman sa amin. Magandang experience po sa amin po kasi medyo hindi pa po kami masyado sa rowing. Parang marami po kaming natutunan sa aming paglabas po sa Vietnam. Marami po kaming natutunan sa mga ibang country po. Paano hindi pa kayo masyado sa rowing? Ilang taon na ba kayo sa rowing? Sa sport? Ako po bago pa lang, 2 years pa lang po ako. 2 years pa lang, pero international ka na agad. How about you, Christine? 3 years na po, this coming August 1 po. Okay, wow. Mag-anniversary. Happy anniversary. Happy 3rd year anniversary. Ako naman po is magpo 4 years na rin po next year. So, parang though medyo matagal na rin naman kayo, pero parang mas marami pa. Yun ba? Yung mas marami pang experience, yung Kasi kulang po kasi kami kadalasan sa exposure po sa labas ng ibang bansa. And ngayon, pwede nating pag-usapan yan dito sa Match Point. Pero syempre, yung sa tournament nyo sa Vietnam, 18 medals, tama ba? Sa team ninyo, 18 medals yung nakuha ninyo. At sobrang laking bagay nun para sa Pilipinas. Kumusta naman yun? Paano kayo nag-celebrate? So yun po, sa 18 medals na po yun is sobrang saya po namin kasi nakauwi po kami ng 18 medals galing Vietnam. And kasama po namin lahat yung mga Ateneo team and mga Ternate team sa medals po na yun. Okay, so marami rin pala. Pero para po sa ating audience, si Christine ang nakakuha ng nag-iisang gold dun sa among 18 medals na yon. And nakakuha rin siya ng bronze, tama ba? Yes po. Gold and bronze. And si Van naman at si Renji ay Silver po. po. Sa quadruples, Yes, tama, quadruples. ayun. So ayan, sila, bali 4 na medals ang nakuha ninyo. Tama ba? Pero sa pagsabak ninyo dyan sa tournament sa Vietnam, syempre iba-iba yung preparation ninyo, bawat isa. Pwede nyo bang i-share sa amin kung paano ba kayo naghanda? Ikaw muna, Renji. Ako po, 3 po kasi yung event ko. May single scull po ako. Saka yung quadruples. Nung una po, pinag-focus po ako ng coach namin sa single scull. Tapos, hati po kasi yung training, 1 week single, sa 1 week dun po sa team event. Yun po. So, paano yan? Hindi ba mahirap para sa'yo na 3? Or same lang naman din siya? Mahirap po kasi nag-adjust po kami sa bangka pag sa team event. Yun po. So, how about you, Christine? Paano naman yung paghahanda mo? Yung sa akin naman po is 3 din po, 3 rin po yung events ko, single, double, and quad. Mahirap din po siya. Yung first na pinaano sa akin ni Coach Ed is yung single nga po. And dinivide ko po ng 1 week kada 1 week po yung doubles at saka quad po para ma-testing rin po yung feeling namin sa bangka and makabisado po namin yung mga galaw namin, mga strategy po namin during the race po. Same kay Renji na binati-hati. How about you, Van? Same as Renji po. Ako naman po 2 events, doubles and quad po. Sa una po, yung sa doubles po is adjustment pa din po kasi kailangan nyo po is sabay kayo sa bangka eh. Hindi po pwede kayong ikaw mauna, siya mauna. Dapat po pares kayo ng technique or skills po. Then ganun din po sa quad. Lalo na po sa quad kasi 4 po kayo. Marami, Mas kailangan po na
synchronous po kayo sa bangka. Then, yun po, pares po kayo ng skills and lakas po sa bangka para po magsabay-sabay. Nabanggit mo na yung kung ano nangyayari sa bangka. Pwede nyo bang i-share sa amin kung ano ba yung klaseng mindset yung dala-dala ninyo during the competition? Ikaw muna, Renji. Positive mind lang po pag sa race na po. Normal lang naman po yung kabahan sa amin pag mag-uumpisa pa lang yung race. Pero pag nagsimula na po yung start, ano na po, nawawala na po yung kaba namin sa race. Tulong-tulong na lang po sa bangka. Malaking bagay din talaga yung mga kasama mo sa race. Yes po. How about you, Christine? Yung sa akin po, yung mga training po namin sa La Mesa Dam is, doon ko po binuhos yung 101% ko po na, all the way po, yung isip ko, tsaka yung focus ko po is nandun po kada stroke ko, and yun maganda rin po yung mga naging experience ko po doon sa Vietnam. Parang as if it's your last pala talaga. Diba? Na doon mo ibubuhos lahat sa training mo. Sa ilang weeks ulit yung training? Months ba? Tuloy-tuloy po. Okay. Tuloy-tuloy lang po hanggang kailan po sabi ni Coach na may labas ngayong months. So lalabas po tapos maglalaro po. Yun na po. Then training ulit. Then training na naman po ulit. Grabe. Sobrang, kumbaga batak na talaga kayo sa rowing. How about you, Van? Ako naman po is, yun po, mag-focus lang po sa training, gawa ng lahat po ng training nyo is lalabas po sa competition kung ano po yung pinag-ensayuhan nyo. Parang doon po magbubus yung pagod, yung pinagpaguran nyo. Kaya po siguro nakakuha kami ng mga medals. Yes, at syempre nagbubunga talaga lahat ng hard work ninyo. Pero napag-usapan natin kanina yung years 4, 3, and 2. Paano ba kayo sa tingin nyo, masasabi nyo ba ngayon, makukwento nyo ba sa akin kung dun sa ilang taon na yon, kahit na maituturing nyo na parang bago pa lang, ganyan, paano na ba kayo binago nun? Paano na kayo hinubog nun bilang athlete? Para sa akin po, yung 3 years po na yun is, kasi po nung tryout ko ako, halos di ko po alam yung gagawin ko po eh. Ngayon po, medyo alam ko na po yung, during the race na po, alam ko na po, yung mga gagawin ko po, parang yung isip ko po is, nasiset na po siya kaysa po yung bago pa lang po ako. Titingin-tingin pa lang po ako sa kanila, ito pala yung mga ginagawa nila. Ito pala yung mga dapat na gawin kapag mag-race. Dapat yung isip mo is, nandun lang sa race mo, hindi ka pwede, kung saan yung isip mo, dapat focus ka lang po. Talagang hinubog ka na ng experience talaga? Yes po. Of course, since ikaw na rin mo lang sumagot, pag-usapan naman natin yung na-receive mong award sa Women in Sports ng Philippine Sports Commission. Kumusta naman yun? Anong naramdaman mo? Masaya po kasi po, that time po kasi wala po kami dito sa Philippines, nasa China po kami. Yung kumuha po ng award po na yun is yung coach namin, si Coach Con po. Masaya po nang nalaman ko po, ako po pala yung napili nila. Yeah. Sabi ko, wow, ako yung napili, hindi ko rin po in-expect po, ganun po. Pero bakit daw ba? Ano daw ba yung qualities na nakita nila sa'yo? Hindi ko rin po alam kasi, basta po, di ko lang po alam kasi, di ko po alam kung sa po ba, by performance po ba, or mga, na rin po yung mga na-influence ko po yung mga ganun po. At syempre, ngayon nga, maingay ang rowing dahil din sa pagpasok ni Giovanni sa Olympics. Ngayon, sa tingin mo, gaano kahalaga yung representation ng kababaihan pagdating sa sports, dito lalo na dito sa Pilipinas? Yes po, sobrang malaking impact po sa mga kababaihan po kasi po lalo po ngayon po mga babae po parang may mga gusto silang gawin na akala nila ng mga lalaki lang po kayang gawin ganun. Parang mabubuspil sila, si ate ay yung si Giovanni, nagawa nila, ako pa kaya, ganun. Parang ma-open mind po sila na kaya ko rin pala to, ganun. Parang ma-motivate po sila, ganun po. Kaya nga yung nagte-trend ngayon na hindi ka babae lang, babae ka. Diba? Very swak sa inyo, lalo na sa inyo ni Giovanni dahil talagang nare-recognize na kayo sa sports. Ngayon naman, mapunta naman tayo kay Van at kay Renji. Si Van, 4 years. Pwede mo ba ikwento sa amin kung paano ka nagsimula sa rowing? Nagsimula po ako noon during quarantine po kasi. Okay, pandemic. Yes po, pandemic po. Then, nasa gym po ako. Yung kumuha po sa akin is Olympian din po ng rowing. Okay. Yes po, si Benji Tolentino po. Mm-mm. And
nag-gym po siya sa amin. Kasi may gym po kami. Tapos nakita niya po ako na, uy, try mo mag-rowing. Eh ako po, ang sport ko that time is basketball po. Ah, medyo malayo. Yes po, malayo po. And pandemic po nun is bawal mag-basketball. Bawal Yes lumabas. po, bawal po lumabas. Kaya, trinay ko po. Sabi ko, try ko lang mga 1 week siguro. And, yun po, na-enjoy ko naman. Nag-try out po ako halos 3 months. Then, nakapasok po ako ng rowing 3 months po. Pero sa tingin mo, from basketball to rowing, anong meron dun sa rowing? Bakit after mong itatry mo lang ng 1 week, mabot ka ng 3 months? Sa tingin mo, ano yung nakita mo para mapukaw yung interest mo dun sa sport? Kasi parang pag sinabing rowing is unique po eh. Parang unique po kasi pakinggan eh. Parang sinasabi nga po ng iba is dragon boat po yan eh, di ba? Pero hindi po magkaiba po. And tsaka po parang sa lahat ng sports is kakaiba siya sa, yun po, Totoo kakaiba naman. siya sa lahat ng sports. Pero, sa tingin mo ba, ano ba yung pinagkapareho naman dun sa nadala mo sa mula basketball dito sa rowing? Siguro po, ang kaparehan niya is parehas kayong lumalaban po eh. Yeah. Parang competition pa din po yung lalo na po sa rowing is high level competition po. Sa basketball po kasi madami po kong kalaban dyan eh. Pero sa rowing is high level, halos international. Plus teamwork din. Mahalaga rin talaga ang teamwork. Pero ibang level lang talaga din sa rowing kasi kailangan, hindi lang teamwork, dapat sabay-sabay din kayo. Kumbaga nasa same page, yung nasa same boat. Tama. Kaya naman, Renji, 2 years. Yes po. Siguro fresh na fresh pa yan kung paano ka nakapasok sa rowing. Share mo naman sa amin. Sa po nun pandemic din. Nakita po ako ni Coach Ricky. Sa module po kasi kami nun. Tapos, inakit niya po ako dyan sa Lamesa Dam. Mag-try daw po kasi malaki nga daw. Maganda daw po opportunity yung rowing. Nag-try po ako tapos, yun po. Parang, ko na din parang nagustuhan ko na din po. Yes. Mga 6 months po ako nag-try out bago nakapasok ng national team po. Ang tagal din. Pero, Tagal din po. yung height mo rin, considering the height, same ka ba kay Van na may ibang sport pa before rowing? Bago po ako mapasok ng rowing, naglalaro na din po ako ng volleyball. Okay. As an athlete ka na ba nito or hobby mo lang? Ganyan? Hobby lang po. Ayan. So, ngayon, nagbalik na tayo dun sa roots kung saan kayo nagmula before rowing at kung paano kayo nakapasok sa rowing. Pwede nyo na bang ikwento sa akin kung paano nyo naman nakikita yung sarili nyo in the future? Ano pa ba yung mga dream ninyo? Christine? Para sa akin po, gusto ko pong maging gusto ko pong bumili ng mga lupa po sa amin po. Gusto ko in the future po na is maging po ako. Hindi naman pasyendera, yung parang may lang po, may mga hobby lang din po, magtatanim-tanim ganon. Tapos po yung rin po, kung mapalad po is maging military din po. Okay. Ganon po. Pero teka, hindi mo pa ipinupursu ngayon ang military? Supportive naman po yung namin, yung coach namin. Nagpaalam po ako nung eto lang pong June po. Nag-upsat po kami. Pero di ko pa po alam kung pasado po or hindi. Pero looking forward naman. At actually, sa pagiging hasyendera, wala namang problema. Pwede naman natin i-manifest yun, di ba? Malay mo naman, pagbalik mo dito, di ba? May mga dala ka ng mga halaman mo dito na salagang sa garden mo na mismo. Kayo naman? Same as din po. Bala ko din po pumasok ng military. Pero Okay. after graduate ko pa po ng college. Pero po nag-try din po ako mag-AFSAT as po. Pero mas sinasabi po kasi ng papa ko is kailangan ko muna po makapagtapos ng college. Baka po So, ako student pumasok. athlete ka ngayon? Yes po. Anong tinitake mong course? Sports science po. Okay. Sports pa rin Yes talaga. po. Related pa rin po sa sports. And after nun, balak mo rin mag-military? Yes po. Okay. So, ikaw ba, Renji, same din ba? Same. Magkikita ka? Okay. Magkikita-kita pa rin talaga kayo sa military. Pero ikaw, nag-aaral ka pa rin ba? Hindi na po. Nag-stop na po ako. Okay. Then, ano ka ngayon? Full-time kang nag-grow? Yes po, full-time athlete po ngayon.
Okay, so ayan, medyo marami na tayong napagkwentuhan. Sa atin pong pagbabalik, mas makikilala pa natin si Christine, Renji at Van. At syempre, pag-uusapan din natin yung napapanahon ngayon na Olympics. Huwag bibitiw, magbabalik ang DZRH TV Match Point. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Match Point. Nagbabalik ang Match Point, kasama pa rin natin ang mga Pinoy Pride na sina Christine, Van at Renji. So guys, tama ba na isa kayo sa mga nag-compete sa Asia-Oceania qualifying tournament na dapat ay magpapasok sa inyo sa Paris Olympics? Hindi po, bale po, ano po yun, ibang laro, ibang tournament po yun. Anong tournament yun dapat magpapasok sa inyo sa Paris Olympics? Yung qualifying po. Qualifying tournament. Pwede nyo bang ikwento sa amin? Same yan kay Giovanni, tama ba? Nandun din si Giovanni. Okay, so pwede nyo bang ikwento sa amin yung experience nyo doon? Ako po kasama po ako doon sa nagpa-qualify sa Olympic po. Double skull po kami ni Kuya Suriel. Pero hindi po kami pinalad. Kasi? Ang dami po namin nag-compete. 12 country po. Sobrang higpit din talaga kasi ng competition doon, lalo na kasi Olympic naman ang pinag-uusapan natin. Opo. So, kumusta ba yun? Ano nangyari? Bagwaan pa po ako kasi yung kasama ko po, veterano, yung team captain po namin. Parang nahirapan po akong sabayan siya sa bangka. Tapos, anong nangyari dun sa, parang nahirapan kang mag-adjust? Pero, Yes, di ba, nag-training kayo doon? Sa tingin mo, ano yung naging factor? Yung, nag-training po kami ng 1 month sa China. Training camp po. Malaki din naman po yung natutunan ko sa bangka nung kasama ko po yung veterano naming team captain. Tapos, nung sa competition na po, yun nga po, ang dami namin nag-compete na country. Tapos, ang lalakas din ng kalaban namin. Kaya, nahirapan po kami talaga. Beyond sa in-expect mo na makakatapat ninyo. Oh, yes po. Anong naramdaman mo during that time na parang andun ka na, malapit ka na sa Olympics, pero ito, parang another trial. Pero syempre, may natutunan ka. Pero anong naramdaman mo doon? Nung una po, hindi ko po na-expect na makakasama ko sa qualifying. Pero, nung nasa laro na po, kaba talaga nung mag-i-start pa lang yung laro. Pero nung naka-start na po, parang nawala na. Wala na. Yes po. Parang dinamdam mo na lang, naramdaman mo na lang yung tournament na okay, ito na yun. Yes po. Ibubuhos ko na lahat. Tapos na-motivate din po ako nung kasama ko sa bangka. Okay. Yung veterano nga na Yes sinasabi. That's nice. That's good to hear. Ngayon ba, parang, nasa iyo pa rin ba yung motivation na to? Wala Yes, naman na yung regrets, wala na yung pressure. Wala na po. Nice. Maganda yan. Magandang preparation na rin yan for the upcoming tournaments. How Yes about po. you, Christine? Yung sinalihan po namin doon is Asia Cup po. Parang kasama na rin po sa qualifying po, pero ibang lang po. Yung laro ko po doon is double scull, tsaka quad po. Yung sa quad po is nag-bronze po kami. Yes po. Pero bakit, na yan, di ba? Pupunta na rin Olympics? Or iba pa yung qualifying tournament? Iba po yung sa kanila, iba po siya. So, si Van, Din po. Sa Asia Cup po, kung tawagin sa amin. okay. Same venue lang po siya, pero magkaiba pong tournament. So, iba pa pala yung sa So, si Renji pala, ang almost there na, dun sa may mismong, Olympic dream ninyo. So, may iba naman tayo, Christine, very vocal ka na gusto mo na makapasok sa Olympics. Kasi based dun sa interviews, okay, naramdaman ko yung pressure sa mukha mo. Pero, syempre, every athlete naman, sure ako na pinangarap din ni Van, pinangarap din ni Renji. Pero sige, kayong tatlo, for sure, meron kayong ganong klaseng dream. And paano ba naka-apekto sa tingin ninyo yung pagpasok ni Giovanni Delgaco? Kasi para po sa mga hindi nakakaalam, si Giovanni ang very historical nung pagkapasok ni Giovanni sa Olympics dahil siya ang kauna-unahang Pinay rower
na nakapasok sa Olympics sa buong kasaysayan ng Pilipinas. So, sa tingin ba ninyo, paano yun nakaapekto sa Philippine rowing industry? Ano po, sobrang naka-apekto po sa Philippine Rowing Association po kasi po mas nakilala po yung ano po namin yung rowing po sa Pilipinas po kasi po first women po na nakapasok sa Olympics si Ate Jo po. At sobrang naka-motivate rin po sa aming mga tulad po namin na medyo bata pa po sa rowing. Nakaka-motivate po siya dahil kasama po siya namin na nagde-training po sa Lamesa Dam, nag-training camp po kami. Nakita po namin yung mga sacrifice niya palagi po. So, nakakasama niyo talaga, like may interaction, kilala niyo personally si Joanny. Pwede ba kayong mag-share sa amin ng ilang lesson na natutunan niyo from her? Si Ate Jo po is strong woman talaga po siya. Yes. Kahit nung nasa po kami sa China po, may duguan na po yung kamay niya eh. Sa competition mismo? Ay hindi po, sa training camp po namin, duguan na po. Sige pero lang po, laban pa rin po. So paano, napanghuhugutan mo ba ng lakas yun na grabe, yung kasama mo, sobrang laban lang siya ng laban kahit ang dami na nangyayari, dumudugo na gano'n. Parang doon ka rin ba kumukuha ng lakas? Yes po, para sa akin po kasi nakikita ko po na kakasama ko po siya sa kwarto po. Ganun po talaga yung naano ko po sa kanya. Kaya po parang kahit pagod rin po ako kapag nakikita ko po siyang nagde-training po. Parang namomotivate din po kasi hindi lang naman ako yung napapagod rin po kaming lahat eh. Yes. Pero how about you guys? Any learnings from Joanny? Kay Ate Jo po is po siya parang fearless po siya ng babae. Kasi po, alam niya yung gusto niya, alam niya yung gusto niyang gawin po Kasi po nung na kwentuhan din po namin ni Ate Jo, parang, yung time po ng Olympics po pala, yung qualifying niya po is, sobrang sayaw niya po nung that time na nakapasok po siya kasi yung, bago po siya maglaro nun is kinakabahan po talaga siya Parang iniyak niya po yun bago po siya mag-compete. Then, pressure din kasi yung talaga. time na yung nakapasok na po siya is parang di pa siya makapaniwala na okay. So, nandun pala kayo sa yes, mismong andun po winning kami that moment time na niya. habang nag-race po siya kasi yung venue po ng sa Korea is may kita niyo po yung naglalaro Okay. sa daan. Kaya po, andun na po siya yung last 1,000 meters na lang. Go, Ate Jo, lapit ka na. Nagsisigawan na po kami lahat. Anong naramdaman nyo na itong pagkapanalo ni Jo na to sa pagkapasok niya sa Olympics, natutunghayan nyo na sobrang yung historical moment para kay Jo? Anong nararamdaman nyo during that time? Siguro po Proud? Proud po kasi ako kay Ate Jo na sobrang saya ko. Kasi po, nung pagkababa niya is isa po ako sa mga sumalubong sa kanya na sa pantalan, kung tawagin po, is yun, kaya ang saya-saya ko po nung naka-qualify po siya. Kasi di ba sa mga kwento nyo, kayo talaga din yung nakasama niya during the training, alam niyo yung struggles niya, and ngayon, unti-unti niya nang naaabot yung pangarap niya, sobrang sarap sa pakiramdam, di ba? How about you, Renji? Any learnings from Ate Jo? Si Ate Jo po kasi pag sinabing training po talaga. Disiplinado po talaga siya. Tapos, hindi po talaga siya bumibigay basta-basta sa training. Para pong na-motivate din ako nung makita ko na-qualify si Ate Jo. Parang gusto ko ring maging ganun. Pero ano ba to? Nauna ba yung qualification ni Joanny kaysa dun sa inyo? Or... Sabay lang po yun. Sabay lang? Yes po. Okay. So parang iba rin talaga yung happiness na, wow, may nag-qualify. Yes galing sa amin talaga. Galing sa Pilipinas. And very historic pa. Ngayon naman, actually, nanood din kasi ako ng mga interview and si Christine, meron siyang isang interview na parang sinabi niya na isa sa mga goal niya ay ang maka-inspire ng mga bata, ng youth, na itry yung rowing. Doon sa statement mo na yun, pwede ko bang tanungin sa inyo kung bakit naramdaman niyo yung need to introduce rowing? Ano ba yung estado ng rowing sa Pilipinas ngayon? Sa ngayon po kasi is medyo konti lang po kaming mga national team. At masaya po kami kasi may Ternate at saka Ateneo po kasi parang po yung mga next generation po na papalit po sa amin. Yun po, parang ini-encourage din po namin yung mga nakakita po sa amin sa sa online, sa sa Facebook, mga ganun, ma-inspire po namin sila. Hindi lang po sa rowing at sa mga ibang laro po rin po. Para din po sila, ma-open mind po sila.
mabigay ng motivation po. Renji, kanina ano ka? Kulang po talaga kami sa ngayon, sa athlete. Kaya parang yung mga Ternate po, parang malaking bagay po para sa amin na makapasok din po sa national team. And kanina, naalala ko lang yung nabanggit ni Van, hindi ko masyadong napalawa kasi pag-uusapan talaga natin siya ngayon. Yung sinabi mo na hindi masyadong napapansin yung rowing. So, ano ba yung pinanguhugutan mo doon? Yun nga po, gaya po ng sabi nila is, yung pag sinabing rowing is, hindi nila alam. Ang kadalasan pong alam nilang sports, basketball, volleyball, at iba pa pong sports. Pag sinabi naman pong rowing is, kadalasan po kasi tiyatanong nila sa akin ano yung rowing? Sabi, pwede mo ma-explain sa kanila? Kasi di ba may confusion yan. Yes, rowing, dragon boat. Ayun, take this opportunity para explain sa audience natin kung ano ba yung difference at ano bang unique sa rowing. Ang unique po sa rowing is yun. Ang takbo ng bangka is patalikod po. And ginagamitan po siya ng legs, core, and upper body po lahat. Halos lahat po ng katawan. Okay. Ginagamitan po. Then, yung sagwan niya po is mahaba. Iba po siya sa dragon boat. Ang dragon boat po kasi is maikli lang po siya. Tapos kanan ka or kaliwa ka lang, yun po. Yun po yung pinagkaibahan nilang dalawa halos po. Then sa number din ng tao, tama yes po, ba? Yun, number din po ng tao. Meron po kasing single, double, squad, 8s po. Kung meron din po 8s. So, kumbaga, napakalawak ng range niya. Pwede kang mag-solo, pwede din yung team. Sa dragon boat kasi, parang kailangan balance. So, dapat marami. Oo, tama. Pero parang pag sa marami ba, ano ba yung tawag doon sa marami sa rowing? Quads po. Quads. Yes po. Meron din po kasing 4, meron din po tigi-isang sagwan. Okay. Meron din po dalawahan. So, paano yun? Kaliwat kanan ba yun? Yes po. Okay. So, mabalik tayo dun sa Kasi usually, kapag naririnig ko sa ibang atleta na pausbong pa lang din yung pangalan nila sa sports dito sa Pilipinas, since nabanggit mo nga na usually ang pinapansin basketball, volleyball, yung mga kumbaga mainstream na napapakita talaga sa mga tao, hindi pa yung talagang mahusay ang mga Pinoy pero hindi kilala. Usually ang problema niyan, support. Sa tingin nyo ba, dito ba sa rowing, tatamaan ba siya nung medyo may problema tayo sa support financially? Or well-supported naman siya? Sa ngayon po is well-supported po kasi unti-unti na po nakikilala yung rowing Halos lahat sinusuportahan na po kung ano po yung mga gusto ng mga atleta. At saka diba, parang ang rowing pang Pinoy kasi talaga siya. Pwede niyo ma-explain sa amin paano pa siya naging pang Pinoy? Tulad po sa siguro sa mga bangkero, sa mga mangingisda. Oo. Kasi talagang sa mga mangingisda. Isla tayo So marami tayong bodies of water dito na kahit saan. Pero tama ba, kahit saan pwede kang mag-grow or merong place lang? Siguro, ang kadalasan po kasing inano nila is flat water po. Flat water po kadalasan ng rowing. Pag sa mga matataas na alon po is hindi po siya pwede. Okay, gets mo. So, thank you kasi ngayon parang mas naiintindihan na nila kasi marami talagang confusion since maraming water sports, ganyan. Actually, pag nag-search nga ako ganyan, parang yung iba, medyo may confusion pa rin talaga. Pero pag tinignan mo kasi, pag nagtingin ka pa, pag nanood ka pa, pag tinignan mo, unang tingin mo pa lang, ma-identify mo naman na kung ano yung dragon boat and ano yung rowing. Mapunta naman tayo dun sa, since usapang financial, ano ba yung challenges sa tingin ninyo na kinakaharap ng rowing industry ngayon? Gusto kong marinig bawat isa. Kasi meron yan. Kahit personal struggles nyo na experience nyo before, simulan natin kay Renji. Sa financial po, okay naman po yung yung support po sa amin ng government. Pero ano sa tingin mo yung challenge? Kahit personal na lang, yung na-experience mo before. Doon po sa maraming pera, wala nang struggle. Sige, baka may sagot si Christine. Yung sa akin pa is yung sa akin po kasi po nagpapadala kasi din po ako sa mama ko Parang gusto ko rin po yung nakakapagbigay pa ako sa magulang ko. Tama, Tubong Zamboanga ka? Yes, Tubong Zamboanga po. Farmer po talaga kami.
Yes po. Yun po yung struggle ko po. Tsaka rin po ako, nag-i-invest pa konti-konti po. Ganun po. Pero saan ka tumutuloy ngayon? Sa sa Fairview po, sa La Mesa Dam lang po banda. Okay, dun sa mismong parang training venue ninyo. Yes Meron po. kayong quarters dun for athletes. Yes po. Ano namang say ng family mo na parang ngayon full-time kang athlete? Yung mother ko po is, sabi niya sa akin is, kung gusto mong mag-aral ka, ganun. Parang may rin po siya sa akin. Kung, Bahaging ba na? Opo, kasi pangarap niya rin po na magtapos po. Kasi isa lang po ako babae. Dalawa lang po kami. Parang gusto niya pong magtapos ako. Kaya lang po mas pinili ko po yung rowing. Kasi po kahit anong ko po, parang gusto ko rin pong Tinatawag ka talaga ng Opo, parang tinatawag po talaga kasi kahit gusto ko pong, nung last year po, nagpaplano na pong mag-enroll. Tapos si mama ko rin, sabi niya sa akin mag-enroll na sana ako. Tapos sabi niya rin sa akin, wag na lang muna kasi ayaw kong ma-stress ka. Pagsabayan mo, mahirap. Alam ko mahirap. Totoo. Parang iniisip niya rin yung kabutihan ko. Sabi ko, sige mag-focus na lang muna ako sa rowing. Tapos kung ano man yung gawin na ni Lord na way para sa akin, kung ano man yung anong magandang way para sa akin, siya na yung bahala. Ganun na lang po sa akin. Pero paano mo ba win yun? Paano mo ba binalanse kung anong mas mabigat? Kung anong mas pipiliin mo? Yung pag-aaral o yung rowing? Yung sa akin po is yung mas pinili ko po yung rowing po kasi parang nakikita ko po na mas makakatulong po sa family ko. Okay. At saka hindi naman nawala sa'yo yung dream mo na talaga makapagtapos ng pag-aaral kasi sabi mo nga, mag-aaral ka or papasok ka rin sa military. Yes po. And mukhang very supportive naman ang family mo. Yes po. Van, ano naman sa tingin mo yung nakikita mong kulang pa sa rowing dito sa Pilipinas or any experience? Siguro po ang tingin ko sa pinakakulang sa rowing po, ay sa amin po, sabihin ko na lang po sa amin, is yung mga equipments po namin is Okay. sa La Mesa Dam. Halos kulang din po yung mga kagamitan po doon, mga pang gym, mga ganun po. Pero yung about sa mga water naman po, okay naman po yung mga equipment po doon. So, gaano ba kahalaga itong equipment niyo sa gym? Siyempre po, makakatulong po ito sa pampalakas sa amin Lalo na po yung mga taga-ibang bansa po kasi is, po sila, Batak talaga. halo-halo po yung training nila. May weights po sila, tsaka mga batak po talaga yung mga katawan nila. Kadalasan po sa amin is endurance po. Nagbibuild po kami ng endurance. And ina-apply din naman po namin yung weights, paminsan-minsan, pero sana po ngayon is mas ma-improve pa po yung weights sa amin. Malaking bagay kasi naalala ko yung sinabi ni Renji na parang nagulat siya dun sa mga nakalaban niya na grabe, malalakas talaga. Ang dami rin nila, di ba? So, dyan sa mga shinare niya sa amin, by the way, thank you sa pag-share niyan. Paano ba sa tingin ninyo mapopromote pa natin itong rowing sa Pilipinas? Siguro po, umpisahan ko po sa gaya po ng social media po. Una po kasi halos doon na po lahat ng mga tao nakatutok sa SOCMED po Totoo. Yun po, nakakita nila yung mga ginagawa po ng mga sports namin. Then, once na nakita nila yun is siguro magtatanong sila sa isip nila, ano kaya to? Di mas mas mga curious po sila kung ano yung rowing po. Then, try po nila mag-try out. If ever po is, yun, try lang po. Actually, effective nga yan kasi talagang sa social media, umingay nga yung pagkapanalo ni Giovanni. Then lahat na, doon ko rin nakita yung parang after ni Giovanni, doon na rin yung sa 18 medals, sobrang laking bagay noon na nagpaingay talaga kasi naging laman siya ng balita, usap-usapan siya din, ang dami rin talaga na pumuso, ang daming sumuporta. So tama naman si Van, mahalaga nga naman yung appearance sa social media. How about you, Christine? Para sa akin din po, ganun rin po. Kasi po, once po na makita ng mga mga parents, mga bata po, parang ipapatry nila po makagiging curious po sila. Yun po yung Kumbaga habol tayo sa technology, ito na yun Yes, maximize na natin, meron tayo nito, may platform, kumbaga. Yes po. And nakikita ko nga na marami namang likes, marami naka-follow dun sa Philippine Rowing Association na page ninyo. Magandang, good start din. Yes po. Renji. Ganun din po. Kasi po, talagang kailangan ding mapanood ng ibang kabataan na para ma-motivate ba sila na Nakita nila. yes po.
mostly naman kasi talaga nang nag-scroll sa social media. Yes, Youth po. talaga. And sabi nga ni Christine, yun yung target din talaga na matry nila. Since ito na, usapang platform, bakit din nyo na rin gamitin tong Matchpoint as platform para mag-iwan ng mensahe sa mga audience natin na mga nais mag-try din at sa tingin nyo, pwedeng mag-try nung rowing sa Pilipinas? Go. Leave a message din. Para sa akin po sa mga mga kabataan po diyan, kung sino po yung mga gusto po at na-inspire po namin na gustong pumasok po sa rowing po, na lang po, pumunta lang po kayo sa Lamesa Dam at mag-try po. Open lang naman po yun para mag-try po doon, and nandito lang po kami din para mag-guide lang din po, para magturo, ganun po. So yun, sa lahat ng kabataan dyan is pwede kayo sumali sa rowing and visit our page, Philippine Rowing Association, and contact and message lang kayo doon, then may magre-reply naman. Sa lahat ng kabataan gustong mag-try out, huwag kayong matakot. Tiwala lang sa sarili, kaya naman eh. Basta lang, focus lang sa ginagawa dun sa pag-try out. Lahat naman kaya natin lahat naman yun eh. Basta tiwala lang sa sarili talaga. Para dun sa mga talagang parang gusto na ding mag-try, ano ba yung dapat nilang asahan pag pumasok sila sa rowing? Yung po nila, yung may height din po kami. Height na Height limit ba ito? Yes po. Pero sa ngayon po, di ko na po alam kung ano po yung height limit po, kasi di naman po natin masasabi na kahit hindi po siya katangkaran, di po natin alam yung hanggang kung saan siya po. Since full body nga ang yes po. Hindi po natin alam yung potential ng isang po. Hindi siya nalilimit dun sa height niya. Baka meron pa kayong gustong ibahagi sa atin na hindi natin natakal kanina. Bago ko itanong, kung wala na ba? Wala naman na, okay naman na. Okay na po. Kasi ang tatanong ko, ano ba yung mga dapat naming abangan sa inyo? Future tournament, para naman syempre, alam nila kung paano kayo susuportahan, dahil dito natin sisimulan talaga na paingayin pa yung rowing community dito sa Pilipinas. So ano ba yung mga future nyong tournament? Saan? Meron ba dito sa Pilipinas? Ganun. Siguro po SEA Games Thailand po next year. Next yes year po. Doon po gaganapin sa Thailand. Ang alam ko po is December po yun. December 2025 po. Yun po yung pwede nilang abangan na halos kilala po ang SEA Games po, di ba? Yes, totoo naman. And same team din ba ito? Kayo lang din ang parang national team lang po ata ang okay. Pero compete. Sa this year, wala naman na kayong activities? Meron pa po, pero hindi pa po halos sinasabi po lahat ng mga events po. Yes po. Pero syempre, tuloy-tuloy ang inyong training. Kaya sabi ni Christine na kapag may tournament, sasabak. Pero tuloy-tuloy ang training, walang hinto. Ulit, congratulations guys. Maraming salamat sa pagpapaunlak nyo sa amin. Pwede na kayo huminga. Pagpapaunlak nyo sa amin na marinig yung kwento ninyo. At syempre, mahalagang bagay na naging boses kayo ng Philippine Rowing. Dito rin syempre sa Matchpoint. Syempre mahalaga na malaman natin at marinig natin yung ibang sports pa, gaya na napag-usapan natin kanina, lalo na itong sport na ito ay nakapasok na sa Olympics. Maraming salamat. And congratulations, Christine, Van, and Renji. Thank you po. Maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin. Ako po ang inyong host, Millie Borja, at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode, at samahan nyo kaming pasukin ang mundo ng sport dito sa DZRH TV Matchpoint. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag na natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, dito lang sa DZRH TV Matchpoint.